Ang eksena ay lumipat sa isang maliit na island sa East Lake. Ang araw ng ikatlong trial ay dumating na rin sa wakas. Ang mga participants ay nagkatipon dito, nagbubulungan sa kanilang sarili. Ito na ba talaga to? Bakit nila tayo hinahawakan dito? Si Jung Shaolian at si Chalian ay naruroon din. Hindi nila inasahan na ang ikatlong trial ay mangyayari sa island na ito. Bigla, ang isang grupo ng mga tao sa likod nila ay nagsimulang mag-argue ng malakas. Ang isang lalaki ay sumigaw pa, "Kunin mo ang bodyguard ko dito ngayon din." Siya ang notorious na siyang tuang na sumisigaw sa mga managers. "Sinabihan mo ako na hindi ko pwedeng dalhin ang bodyguard ko sa ganitong uri ng island. May saysay ba yun?" Sinubukan ng manager na magpaliwanag, ngunit walang silbi. "Young Master Yang, pakiusap kumalma ka. Pagmamatigas nito, ito ay para sa fairness ng exam." Ang Alliance Master ng Nanua ay sumang-ayon dito. Ngunit tumanggi siyang na maniwalang sasang-ayon ang kanyang lolo sa ganitong bagay. Ang matandang lalaki ay nakapagsabi na lamang, "Sinabi ko na sayo." Ang island ay puno ng mga experts mula sa Buwanba family. Kahit na ganoon, hindi pa rin nagbago ang isip ng brat. Tumingin si Jung Shaolian ng may pag-aalala. "Sigurado ka bang maayos ang lahat?" Tumingin siya sa paligid. Alam niyang ang mga experts mula sa Buwanba family ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila, kaya hindi sila pwedeng magbaba ng guard. "Alam mo rin yun, di ba?" Tanong niya sa kanya, "Nararamdaman mo ba ang presence nila?" Nababala siya ng seryoso. Sa martial arts world, ang isang sandali ng carelessness ay pwedeng ikamatay mo. Nangyayari ito kapag hindi mo inaasahan. Nang sandaling iyon, isang barko ang mabilis na patungo sa island. Isang shattering sound ang sumabog mula sa deck, at isang babae ang humawak sa kanyang mukha. Umiyak sa takot, habang ang isang lalaki ay sumigaw, "Lalabas ka." "Buwisit, bakit patuloy mo akong dinadalhan ng mga ugly hags na ito?" Sa frustration, nahiga siya sa kanyang kama, sumisigaw patungo sa pinto, "Hoy, hoy, malapit na ba tayo?" Isang subordinate ang nag-inform sa kanya na darating sila sa loob ng isa pang minuto. Dahil doon, dinalian niyang dinala ang kanyang dila sa kanyang labi ng may kasakiman. Ang lalaking ito ay may mahabang buhok at nakasuot ng red cloak. Masama siyang nagtataka ako kung ang mga babae mula sa mga prestigious families ay may pagkakaiba. Siya ang Yin Demon Insect, ang pinaka-lecherous na villain sa island. Ang examiner na si Yan Chong ay nakatayo roon habang hawak ang isang red flag at nagdeklara, "Ito ang Dragon Phoenix flag. Sinumang makakuha nito ay makakapasa sa third trial." Nagulat ang crowd nang makita siya. Master Yan Chong, isang high-level expert na tulad niya ang examiner. Si Jung Shaolian, na knave pa rin, ay lumingon para magtanong, kung ang third trial ay tungkol sa pakikipaglaban para sa flag, kailangan ba nating gumamit ng force para kunin ito? Narinig siya ng matandang lalaki at sumigaw sa gulat. Hindi ito tungkol sa paggamit ng force para kunin ito. Itinuro niya ang flag sa harap. "May dalawang gates sa harap ninyo. Pumasok sa kaliwa, umikot sa island, at lumabas sa kanan." Sa ibang salita, ang island mismo ang third trial. Ang unang apat na pares na makakabalik ang magiging winners. 8 tao lang ang makakakuha ng flag na ito. Isang babae ang biglang lumingon kay Jung Shaolian at nagtanong, "Test ba ito ng movement techniques?" Ngumiti siya ng maliwanag at nagpakilala. Ako si Joyang Shi mula sa Blood King Gate. Ito ang senior brother ko." Nahiya ang lalaki at nagkop ng mga kamay bilang pagbati. "Nice to meet you." Ang babae, na kasing refreshing ng hangin sa taglagas, ay lumapit para makipag-usap. "Kayo ba si Lady Jung Shaolian mula sa Righteous Sword Gate?" "Oo." Nagulat ang babae at nagtanong, "Paano mo nalaman?" Nagpatuloy sa pagdaldal ang babae, "Ang senior brother ko ay in love sa iyo simula noong unang beses kanyang makita." Narinig ito ng lalaki at nahihiyang sumagot. "Kailan ko sinabi yan?" "My lady, misunderstanding lang ito." Pagkatapos ng ilang salita, agad silang pinagalitan ng examiner. "Kayo bang tatlo ay narito para maglaro lang?" Nahiya si Chalian at mabilis na lumayo ng kaunti sa kanila. Napaka-embarrassing, naisip niya. Nagpatuloy ang kalbong matandang lalaki. "Hindi ninyo makukuha ang Dragon Phoenix flag sa pagdepende lang sa movement techniques. Ang island na ito ay puno ng mga traps." Si Jung Shaolian nang marinig ito ay tumingin ng may pag-aalala. "Traps? Hindi pa ako nakakarinig ng ganitong bagay.
Itinaas ng matandang lalaki ang isang matalim na arrow, pero huwag kayong masyadong mag-alala. Nakikita niyo ba ang wooden arrow na ito? Ang mga traps ay hindi gumagamit ng mga totoong arrows, gawa lang sa kahoy ang mga ito. Nagdagdag siya ng huling note para magpaalala. Kung ma-stop kayo sa trap, pwede ninyong tawagin ang mga kalapit na instructors. Susundan nila kayo ng malapitan. Yun lang. Good luck. Opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Pinangunahan ni Chalian si Jung Shaolian sa paligid ng island. Ang lugar ay deserted. Nagtaka siya bakit walang dumadaan sa path na ito. Sumagot siya ng walang pakialam. Ang pagdaan sa path na wala pang nakakalakad noon. Yan ang tunay na ibig sabihin ng isang journey. Nagtanong si Jung Shaolian sa gulat. Nagsimula kang maglakbay sa kung saan-saan nung 5 taong gulang ka pa lang. Marami ka na sigurong napuntahang lugar noon, di ba? Tumango siya at nagmalaki. Pumunta na ako sa napakaraming lugar. Nakinig siya ng may paghanga. Napaka-cool naman. Lahat ba ng mga kamangha-manghang bagay na ginagawa mo ay resulta ng experience na yun? Lalo siyang nadismaya sa kanyang sarili, nagbuntong hininga ng malalim. Tinitingnan kita, pakiramdam ko para akong frog in a well. Nang makitang malungkot ito, hindi naging komportable sa kanya, kaya agad siyang nagmungkahi, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, dadalhin kita sa labas para makakita ng mas maraming bagay sa mundo. Namula ang babae, nahihiya pero excited. Dadalhin mo ako sa labas para makita ang mundo. Bigla siyang tumigil sa paglakakad, naramdamang may mali. Sandali, di ba sinabi nilang ang mga instructors ay nakatago sa ambush kahit saan? Tumingin si Jung Shaolian. Ano yon? Naging malamig at seryoso ang kanyang ekspresyon. Wala akong naririnig na anumang movement. Biglang kinabahan ng babae. Anong ibig mong sabihin? Nagtitinginan ng dalawa. Ang langit ay kulay asul, ang araw ay maliwanag, at ang mga ibon ay patuloy na kumakanta. Mabilis niyang pinakalma ang sarili, sinusubukang tiyakin sa sarili na magpatuloy. Ikaw, nagsasabi ka ng mga nakakatakot na bagay. Magpatuloy na lang tayo. Ngunit pagkabitaw pa lang niya, naramdaman ni Jung Shaolian ang killing intent. Agad niyang binunot ang kanyang sword, na nag-slash ng paalang para i-deflect ang isang bagay na lumilipad patungo sa kanya, at sumigaw, "Sino yan?" Nakita niya ang isang wooden arrow na nabali sa lupa. Nang ma-realize kung ano ito, huli na ang lahat. Ito ay isang trap. Isa pang arrow ang lumipad sa kanya mula sa likod. Mabuti na lang, nahuli ito ni Chalian sa pamamagitan ng kanyang bare hands, na nagligtas sa kanyang buhay. Lumingon si Jung Shaolian, na-realize na may isa pa. Salamat. Sa ganoong speed, kahit ang wooden arrow ay mapanganib, ngunit tiningnan niya ito at nalamang ito ay isang totoong arrow. May nagmanipula sa mga traps. Ang arrow ay matalim at kumikislap. Malinaw na may gustong pumatay. Nang sandaling iyon, isang shrill at nakakatakot na sigaw ang umalingaw mula sa ibang lugar. Mabilis na nag-react si Chalian, na tumakbo patungo sa tunog. Tingnan natin. Mabilis na sumunod si Jung Shaolian. Malapit sa pier, 2 lalaki ang nakatayo sa harap ng isang wooden boat. Itinuro nila ang barko at nagtanong sa isa't isa, "May nakuha ka bang balita tungkol sa pagdock ng barkong ito?" Wala kahit ano. Anong fool ang maglalakas loob na pumasok sa Dragon Phoenix Banquet? Biglang may isang itim na bagay ang lumipad lampas sa kanila. May bumagsak, gumugulong sa lupa. Nang makita nila kung ano yun, ang kanilang mga mukha ay naging mas puti pa sa papel. Ito ang ulo ni Instructor Yin, na tuluyang nababalot ng dugo. Isang dark shadow ang lumitaw sa barko, at isang boses ang nagsalita. May iba pang instructors. Inutusan ko ang mga subordinate ko na patayin ang bawat isa sa kanila, kaya bakit may mas marami pang gumagapang palabas? Ito ang Yin Demon Insect, ang buong katawan niya ay nababalot ng dugo. Ang 2 matandang lalaki ay natakot. Ang isa ay mabilis na nagbunot ng kanyang sword. Pumunta ka at ipaalam kay Examiner Yan Chong. Ang isa naman ay tumakbo palabas. Sige, babalik ako agad. Mag-iingat ka. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng 3, isang chain ang yamakap sa kanyang leeg. Sa isang violent jerk, ang kanyang ulo ay naputol mula sa kanyang leeg at ang dugo ay tumilapon kahit saan. Ang natitirang matandang lalaki ay horrified. Sumigaw siya, "Bastard ka! Naglalakas loob kang pumatay ng mga tao mula sa Buwanba family." Hindi man lang niya nakita ang iron ball na lumilipad patungo sa kanyang ulo mula sa likod. Mas maraming dugo ang tumilapon.
Napatay ng Yin Demon Insect ang dalawa sa kanila gamit lang ang isang iron chain. Ikinaway niya ang chain at naglakad patungo sa island ng may evil laugh. Ang mga beauties ay naghihintay sa akin. Tara na. Sa tabi ni Chelian, mabilis siyang tumatakbo patungo sa mga sigaw. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang tao na nakatayo roon at may sumisigaw pa rin. Tumingin siya ng mas malapit at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Jung Shaolian na tumatakbo sa likod niya ay nakita ang kanilang mga mukha at namutla. Ang magkapatid mula kanina. Si Zhao Yangshi ay nakahawak sa kanyang kapatid, umiiyak, kapatid, huwag. Ngunit ang lalaki ay patay na at nasa isang nakakatakot na state. Ang kanyang lower body mula sa tiyan pababa ay tuluyang pulverized. Ang iba na nakakita nito ay masyadong natakot para magsalita. Mabilis na tumakbo si Jung Shaolian patungo sa batang babae. Habang si Chelian ay nakatayo sa watch, nakita niya ang isang sword na nakabaon sa kalapit na puno, na patuloy na nagdidrip ng dugo. Ang mga faint-hearted ay lumayo, nanginginig sa takot. Hindi ko inakalang magiging ganitong uri ng tournament ito. Kalimutan na ang Dragon Phoenix Banquet. Gusto ko nang umalis. Tumingin siya sa paligid, sumisigaw, Instructor! 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 Ngunit kahit gaano pa siya tumawag, walang lumitaw. Tumingin si Jung Shaolian kay Chelian, naguguluhan. Bakit walang tao dito? May maling nangyayari. Marahil dapat na tayong bumalik. Ngunit tumingin si Chelian sa paligid at umiling. Hindi pwede. Naamoy ko na ang isang bagay na mali matagal na. Ang island na ito ay naging isang giant trap. Kung may sadyang gumawa nito, marahil naasahan na nilang susubukan nating bumalik. At naglagay ng mas nakakatakot na mga traps. Kung iiwan natin ang designated path, mahuhulog tayo sa isang formation. Pagkatapos nito, naniwala siya sa kanya, ang kanyang mukha ay nagdilim. Ano, sabihin mo sa akin? Maaari lang tayong magpatuloy sa paggalaw sa harap. Ang pananatili dito ay kamatayan din sa dalawang paraan. Narinig siya ng iba at lalong natakot. May formation na nakalagay dito. May paraan ba para masira ito? Tumango siya. Ang mga traps at formations ay may mga paraan para masira. Dahil ang mga bagay na ito ay gawa ng tao. Narinig siya ng iba, ngunit pumasok ito sa isang tainga at lumabas sa kabila. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Kailangan ba niyang magpaliwanag kung sakaling mapunta siya sa kaparehong gulo? Ayaw ng mga tao ng mga sitwasyong walang solusyon. So, kaya mo bang sirain ang formation na ito? Ang pakikipag-communicate ng ganito ay mahirap. Kung tatakas ako ng mag-isa, baka may chance ako. Kung ganun, dapat kang lumabas ng mag-isa at humingi ng tulong mula sa labas, mungkahi niya. Tumingin siya sa kanya ng may ngiti. Hindi kita pwedeng iwanan at umalis ng mag-isa. Ang kanilang conversation ay narinig ng isa pang batang babae na nakatitingin sa buong oras. Kumunot ang kanyang noo, hinuhusgahan ang lalaki sa pagiging masyadong showy. Mukha siyang annoyed, ngunit tumingin siya kay Yang Suchong, na nakahawak sa kanyang mukha sa takot at na-realize na mas pathetic pa siya kaysa sa fool na ito. Pagkaraan ng ilang oras, ang grupo ay naglakad ulit. Sa pagkakataong ito, walang naghiwalay. Naglakad sila sa path, inaobserbahan ang kanilang paligid habang gumagalaw. Na-realize niya na sa isang point, ang lahat ay nagkatipon ulit. Nagtanong siya sa kanya, lahat ng paths ay nagsama sa isa, na nangangahulugang malapit na tayo sa exit, di ba? Tumango si Chelian, likely. Patuloy siyang nagsalita, ngunit pagkatapos ng huling incident na iyon, walang iba pang traps. Mas nagiging uneasy lang ako. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatitingin sa kanyang mga paa. Ang lupa ay parang kakaiba. Ang tunog ba yon ng metal sa ilalim ng lupa? Bago pa sila makapag-react, ang lupa ay biglang bumagsak ng may malakas na roar. Ang puso ni Shaolian ay nag-skip ng beat. Pikit mata niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sumigaw, ito ay isang trap. Nahuhulog tayo. Sandali, walang nangyari. Maayos lang ba tayo? Nakita niya na hawak siya ng mahigpit sa baywang, na pinapanatili siyang steady habang nakatitingin sa iba na lahat ay naghihirap para bumangon. Ito ba ang mechanism para sa third gate? Ngunit naramdaman niyang may mali. Ang marsh na ito ay hindi lang isang simpleng trap. Tama siya, at ang iba ay hindi nagtagal ay na-realize din ang abnormality. Ang buong grupo ay naibaon ng malalim sa sludge, sumisigaw, hindi ako makagapang palabas. Ano ang marsh na ito?
Siya lang ang nakakaalam na ito ay nakahalo sa Severn Karma Sand. Ang Severn Karma Sand, ang Hellsend Soil. Pinangalanan itong ganoon dahil ito ay isang uri ng sand na pwedeng magputol ng lahat ng mortal connections. Ang sand na ito ay nagpuputol ng internal energy. Mas naghihirap ka, mas mabilis bumababa ang katawan mo. Kahit siya, bagamat hindi tuluyang submerged, ay naapektuhan pa rin. Umabot siya para i-test ito. Hindi ko na ma-channel ang internal energy ko, at may iba pa sa ilalim ng marsh na ito. Pagkasabi pa lang niya, ang lupa ay yumanig ng malakas, at isang napakalaking bagay ang umangat mula sa malalim na ilalim ng lupa. Ang buong grupo ay itinuro ng may takot. Tingnan nyo yan. May nakakilala sa mechanism, isang wooden pillar na nakatayo ng patayo, na may gigantic blade. Tumingin mula sa itaas, ang marsh at ang blade pillar ay mukhang isang giant meat grinder na kakainin. Silang lahat para maging paste,